Hi sir, my name is Jermis Pineda from BSIT 3A. So here is our progress po sa final requirement which is e-commerce. So um iraran ko na po siya para po makita natin yung mga animation ganun sir. So ayan sir. So yung layout po na to is ni-reference ko po sa Shopify which is naka sidebar po siya, and also naglagay po ako ng animation dito which is hover para po for for interaction po sa mga users. And also nilagyan ko po siya ng mga scroll view is dito sa best selling products. Ayan po, naglagay po ko dyan. And eto yung sale trends which is pinapakita yung pie chart ng mga sales, also yung also yung visual chart po. Then proceed tayo sa products. Ayan, so andito yung list of products and also yung product preview which is ayan. So for more interaction is iniba-iba ko po yung scrolling niya which is pag pag list po yung yung ano po is vertical po, and also pag mga preview ganun po, mga list of bestseller ganun, nilagay ko po is horizontal scroll. So ayan. So ayan. Naglagay din po ako ng panibagong panel dito sa mga action which is for edit. So, pag pinilit natin edit, ayan, lalabas po yung panel for edit. So, ayan, pag um, gusto po ng seller na palitan yung image, ayan, then yung product name, also yung status kung out of stock na ba sila, ganyan. Ayan, out of stock, in progress, and available sila. So, pag dito naman sa delete, ayan, naglagay din ako ng panibagong panel for para po I mean ginamitan ko na po siya ng overlay para po hindi na po ako palipat-lipat ng page, and pati po dito para po for easier to use to beginners sir. And ayan sir. So proceed tayo sa orders. Ayan, ito po yung list of orders. Ayan. So nakalagay dito yung customer info, items na binili, then yung payment method, also yung shipping address, then yung status which is kung processing na ba to, delivered, canceled, ship, or completed na siya. Ayan. So proceed tayo dito sa customer. Ayan. Dito sa customer, nakalagay po dito yung list of names ng mga gumagamit ng apps, also their informations which consists of their email, phone, and also their shipping address. Then dito, naglagay po ako ng action for history. So pag print po natin, ayan, lalabas po yung purchase history ng isang owner, isang user pala. So ayan, lalabas po dyan yung list of purchase niya. Ayan. So yung mga ganito po, nag-decide po kung gawin na lang pong overlay para po hindi na po talaga lilipat-lipat ng page, para po mas madali na lang po sa mga users na ma-access yung mga information. I mean, yung admin para ma-access yung information. Ayan. So, proceed tayo sa analytics, which is ito. So, naglagay na lang po ako ng example image dito, which is for the traffic insights. Nandito po yung percentage ng mobile users and web users, and also yung mga new visitor. Ayan. So example lang po tong dito sa new visitor.
since kinuha ko lang po siya sa online. Then, ito po yung refund statistics. Ayan. So, dito, nakalagay dito yung refund ID, ganyan. So, yung product, amount, also yung mga reason ng mga um, user. Ayan, yung mga reason, wrong size, damage, and also yung status kung completed na ba, pending, or approved na siya. So, ayan. Ayan, proceed tayo sa settings. I think, hindi ko pa naboto ano. So, proceed tayo sa, ito settings, di ko pa pala nalagyan ng ano, sir, na prototype. So, dito na lang sa support. Ayan. Nakalagay po sa support is yung facts and guides. Ayan. Categories for orders, products, payment, shipping, account security. Ayan. Then, sa baba, yung track support tickets. Mga support tickets po na na-receive ng admin from the customers. Ganun. So, ayan. Ilagay po dyan yung list. Ayan. So, etong part po na to ng admin, um, parang symbolize na lang po siya na nasa admin page ka po. So, pag sa seller naman po, babaguhin ko na po yan. So, since sa seller side naman po is madali na lang din pong gawin. Kasi nandito na po yung base ko, which is for the admin. So, ito po yung part ng settings. Pakita ko na lang po sir. So, ayan po. Ayan. Which is yung nilagay ko po dito yung manage account profile. Ayan. Admin example, two-factor authentication, and then yung change password. Also yung payment tax configuration, which is yung mga, andito po yung mga payment methods, GCash, credit or debit card, PayPal, or cash on delivery. Also yung payout account. So ayan, bank name, account number, GCash number, tax, and VAT, custom category, tax. Ayan. So, yun lang naman po sir. So, thank you po.